Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Ayan, nabalitaan nyo na ba? Good news, di ba? Ang bigas, mabibili na po ng 20 pesos per kilo, eventually dyan po sa Visayas. For the meantime, Visayas muna. Malinaw naman yan, ka-coffee, na for the meantime, Visayas muna dahil sila yung mga higit na nangangailangan and eventually sa ibang parte ng Pilipinas. Hindi mo maintindihan itong mga tao na ito na minamasama nila itong programa na ito ng administrasyon. Wala eh. Pag mga DDS utak, DDS ka talaga, may ginawa ka, ibabash nila. Wala kang ginawa, ibabash nila. May ginawa ka, political moves yan. At ang masaklap dito, mismong si Sara Duterte pa, yung nagpapasimuno sa hate, sa galit laban sa gobyerno. Hindi naman iisipin ng gobyerno yan. Hindi naman gagawin ng DA yan. At naisipan ko, gawin natin sa Visayas. Naisipan ko, gawin natin sa Region 8. Hindi ganyan. May research yan. Hindi alam ng mga DDS yan. Nasaan ba yung mga pinakamahihirap na probinsya? Nasa Visayas. At nasa Mindanao. Simulan mo na sa Visayas. Hindi mo naman pwede sabihin na walang ginagawa sa Mindanao. Maraming projects, in fact, ang administrasyon na ito na nandiyan sa Mindanao. Pero itong si Sara, hindi mo alam kung anong nasa isip, bitter, inggit, siya ayaw niya gumawa ng programa, ito may ginagawa administrasyon, sino ba naman magagalit sa 20 pesos per kilo ng bigas? Diba, hindi ka man makinabang, ito para sa mga hindi makikinabang, hindi ka man makinabang, may mga kababayan ka makikinabang, you have to remember that, hindi laging ikaw. At hindi tayo lahat, hindi pwedeng tayo lahat, imposible yan kahit sa ang gobyerno. Hindi mo pwedeng sabihin, napaka-unfair naman, bakit sa Visayas lang? Limitado ang budget ng gobyerno. Siyempre, subsidy yan. Bakit yung LRT? Binabash nila yung bigas kasi daw mahal naman daw talaga yan. Ginastosan daw ng gobyerno yan para maging 20 pesos. The same way sa MRT at sa LRT, subsidize ang gobyerno yan. Kasi, ito, isa-isahin natin. Marami nagagalit kasi, bakit daw sa Visayas? Hindi lahat sa Mindanao. Unfair daw yan. Sinasubsidize ng government, ibig sabihin gumagastos ang gobyerno para sa mga residente ng Visayas. Correct. Totoo naman yan. Isa-subsidize ang government yan eh. Bakit? Yung LRT, MRT, ginagamit ng mga taga-Luzon. Subsidize din yan ng gobyerno. Ibig sabihin, contributor din yung mga tao ng taga-Visayas at taga-Mindanao. The same way sa other provinces, the same way sa Mindanao, may mga project, may mga programa dyan na subsidize ng government na hindi rin nakikinabang ang Luzon, na hindi nakikinabang ang Visayas. I hope nagigets nyo yung punto ko. Subsidize ang gobyerno. Anong masama kung subsidize ang gobyerno? Anong gusto mo? Nakawin ng gobyerno yung pera at hindi i-subsidy. Di ba yun ang problema natin? Mataas na presyo ng bilihin. Ginawa ng paraan ng gobyerno, i-subsidize natin yan para bumaba yung presyo ng bilihin. May ginawa ang gobyerno para mababa ang presyo. O kayo, ano sasabihin nyo ngayon? Masama ang gobyerno? Politically motivated na naman itong ginawa na to kasi malapit ang eleksyon. Bakit? After ba the election, ihihinto ba yan? Basahin natin itong sinasabi ni Sara Bitter. Hindi ko na ito maintindihan si Sara Duterte. May video pa yan ha, may interview pa yan. Wala talagang maitutulong sa bansa itong si Sara eh. Ayaw niya na makikinabang yung mga kababayan natin, kapwa natin Pilipino, makikinabang dyan sa Mindanao. Ayaw niya yan. Ma'am, kahit 100 lang ang makinabang dyan, 1,000 o kahit 500,000 na may makinabang dyan, malaking tulong na yan sa kanila. How much? Yeah. Come on. 40. Nasa coffee shop tayo. Mahirap kasi magharap ng spot dito ang pagbablagan. Kape tayo. Thank you. Going back, ang pinupunto ko dyan, kahit 1,000 lang na Pilipino ang makinabang dyan sa Visayas, 1,000 pa rin yun. Kababayan mo pa rin yun. Hindi matutuwa na yung 1,000 na yan, yung mga pamilya-pamilya na makikinabang dyan. Kasi 10 kilo kada 1 linggo, di ba? Kung mabibili ng isang pamilya, sa halagang 20 pesos per kilo ng bigas. Yung pamilya na yan, yung nakabili ng bigas na yan, may anak yan, ilan anak niyan? 3, may asawa yan, posibleng may nanay yan, may tatay yan, may kapatid. So kung kahit 100 na yung makabili, ang daming pamilya ng mga yan. Di ba? Ayaw mo pa?
Ang tanong, ano bang ginawa mo para sa pamilyang yan? Tapos ikaw, kukontrahin mo pa itong magandang programa na yan? Di ba yan nga ang hiling ninyo? Yan nga ang bash ninyo sa presidente dahil nangako yan na 20 pesos ang kilo ng bigas at ayan nangyari na, ibabash nyo pa. Asan ang kukote ninyo? Pasensya na ha, medyo makitid ha. Isip-isip kayo dyan ha. Sara Duterte, sabi niya, they are again trying to fool people with promise of 20 pesos per kilo rice. Nililin lang daw po ulit ito ha, nililin lang daw po ulit ang taong bayan sa 20 pesos per kilo ng bigas. Ma'am, iyan na nga nangyari na nga Ibig sabihin, posible pala. Akala ko rin, hindi posible. Magaling ang gobyerno Magaling ang administrasyon. Posible pala yan. Vice President Sara Duterte on Wednesday criticized the Department of Agriculture's plan to sell rice at 20 pesos per kilo in the Visayas, calling it an election promise meant to boost the chances of the Marcos administration's senatorial candidate. O yan, naging political na naman yan, ka-coffee. Kaya daw ginawa yan para manalo yung mga kandidato ng administrasyon. Ma'am, wag mo na i-mind condition yung mga tao na mahina talaga yung pambato ninyo. Kasi, pag pinapalabas nila yan, ginagawa ng gobyerno itong lahat kasi para manalo sila. Ibig sabihin, kaya natalo yung kanilang kalaban dahil in-strategize ang gobyerno na matalo sila. Ma'am, asan yung mga survey na nagsasabing malakas yung mga kandidato nyo sa PDP laban? Ilan lang ang pumapasok dyan sa Magic 12? Only 2 candidates. Sino majority nasa survey? Majority, 7 or 8 candidates are from Alyansa. Tapos, ano na naman to? Ginagawa na naman to para tumaas yung chance ang manalo. Di ba taas na kayong chance Mahirap tanggapin na mas lalong tataas pa yung chance dahil sa mga programang ito, dahil sa ginagawang ito ng administrasyon. Kasi nakikita nila na nag-effort ang gobyerno. Nag-effort itong administrasyon na ito para mapaganda yung buhay ng mga Pilipino. Bitter ka lang dito. Hindi ko alam kung anong explanation dito, kung anong description dito kay Sara Duterte, pero may pagka-bitter yan. Sara Duterte said the government was again trying to fool the people with the promise of rice at 20 pesos per kilo. Sabi niya, well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na nila ang mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas, sabi ni Sara Duterte. Itong masaklap dito kay Sara, parte siya ng gobyerno, panay sira sa gobyerno. Parte siya ng gobyerno, wala naman siyang ginagawa sa gobyerno. Ano ba ginawa niya? Nangangampanya. Nag-iikot para sa PDP senatorial balls, para kay Amy Marcos, para kay Camille Villar, para proteksyon niya pag dumating na yung hearing dyan sa Senado sa impeachment trial. Diba? Ano pumapasok sa isip ni Sara? Hindi niya na wala kung anong motibo. Ma'am, ano bang alam mo? Yun ang tanong dyan. Active ka ba sa gobyerno? Lagi kang walang alam. Bakit hindi mo inaalam? Gusto mo lagi isusubo sa'yo, lalapit sa'yo si Marcos, Inday, ito gagawin ko to ha, okay ba sa'yo, gawin ko yan. Inday, pupunta kami sa Visayas, kausapin namin yung mga governor, kasi gusto namin ng murang bigas, okay ba sa'yo yan? Posible ba yun? Definitely hindi. Presidente ka ba? Hindi ka presidente. Dapat nga ikaw ang sunod-sunuran Not the exact term na sunod-sunuran na para kang aso. Dapat ikaw sumusunod, tumutulong sa gobyerno. Huwag na kay PBBM, sa gobyerno na lang para mapaganda natin yung lagay ng mga kababayan natin. Sara Duterte did not name names, but President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., her standard bearer in the presidential election, said when they were both candidates in 2022 that he would recommend a price cap that would bring down the price of rice to 20 to 30 pesos per kilo. Kasama ka pala Magkakampi kayo ni PBBM ng 2022. Presidential elections. Kung tutusin, kasama ka sa nangako kasi magkakampi kayo. Kasi kung hindi ka kasama sa nangako, right after the speech of the President during the campaign, bubulagtayin mo na siya. Sasabihin mo sa kanya, Mr. President, mukhang imposible ang pangako mo na 20. Hindi mo kinontra yan kasi sa tingin ko, nakitaan mo ng probability na posible nga talaga 20 pesos o 30 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon nangyari na, nagkatotoo na. Kaya mo pa rin. DA data
at that time showed local commercial prices in Metro Manila range from 38 to 50 pesos per kilo. And imported commercial rice prices from 37 to 52 as of April 13, depending on the variety. Mataas. Panahon ni Digong, mataas din naman ang presyo ng bigas. That 20 per kilo of rice is the aspiration. Bubuuhin natin yung value chain, sabi ni PBBM. Noon during the campaign. Oh, ano ba ginagawa ng administrasyon ngayon? Oh, nagbukas ng mga rice mill. Nung isang araw lang, nabalita natin yan, may binuksan na rice mill. Oh, para tumaas yung production ng mga magsasaka. Oh, ayun na nga, nangyayari na. Ayaw nyo pa. Anong pumasok sa kokote ninyo dyan? GMA News Online has sought comments for Malacanang regarding Sara Duterte's comment. Wala pa. Di ba yan ang sinasabi nila noon na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gagawin. Sara Duterte said in an ambush interview. Si Digong hindi alam. Hindi niya alam kung paano gagawin yan. Si PBBM, ibahin mo si PBBM dahil alam niya kung paano gagawin. O, napahiya kayo ngayon. Kaya pala eh. Digong naman eh. Kaya naman pala eh. Ba't kasi inatupag mo yung pogo eh? Yan ang inatupag mo eh. Mga sugalan, mga pagkakakitaan eh. Kaya naman pala eh. Saan nyo dinala yung pera? Sa pharmacy nyo dinala. O ito, at least, hindi ninakaw yung pera. Isinubsidize mo doon para mura yung bigas. Sino makikinabang dyan? Ang taong bayan, mga kababayan nating maliliit. Hindi pa man lahat. Pero maghintay lang po kayo. Huwag kayo magalit sa akin dahil sinasabi nyo, bakit dito sa Luzon hindi naman? So, you have to understand. Yung prioritization, that's the term. Kailangan natin i-prioritize. Halimbawa sa pamilya ninyo. Oh. Malulusog yung mga anak mo, yung isa sakitin mo. Sino ipa-prioritize mo? Yung mataba, yung malusog? I-prioritize mo yung higit na nangangailangan. That's the purpose of the government. Hindi laging patas. Yan ang kailangan natin tanggapin. Ang gobyerno ay hindi patas. It will never be fair. Equity ang tinitingnan dito, hindi equality. May illustration dyan eh. Bawa. Wala kasi akong drawing. Oh, magkakaiba yung height. Ikwento ko na lang May, halimbawa, 4 na tao, magkakaiba yung height. Magkakaiba yung height, no? Tapos may pader. May mataas, halimbawa, ito yung pader. Tapos, ito yung isang tao maliit. Pangalawa, mataas. Pangapat, mataas. Yung isa, sobrang liit. Pag sinabi mong equality, lahat yan, bigyan mo ng pantay-pantay na upuan para makatayo sila at makita nila kung ano yung nandito sa side na to. Equality yun, pantay-pantay. Pero paano yung maliit? Kahit bigyan mo siya ng upuan na kasing taas ng mga upuan ang binigay mo sa iba, hindi niya pa rin makikita kasi maliit siya. So ang gagawin mo, mas maraming upuan ang ibibigay mo sa kanya para umangat siya. Di ba? Walang naiwan. Yan ang gobyerno. Hindi pantay-pantay. Walang masama doon. Itong ginagawa na to ay tama at dapat gawin. Alam naman, magsimula ka sa NCR, di hamak naman na mas malalaki yung kita ng mga nasa NCR as compared na nasa Visayas. May datos sa pinagbatayan kung bakit sa Visayas natin gagawin yan. Dahil sila ang higit na nangangailangan itong 20 pesos per kilo ng bigas. Masakit ba tanggapin yan? Promise na naman yan sa mga tao, sabi ni Sara na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno. Oh, ma'am, magugulat ka. Minimum of 7 candidates from Alyansa ay mananalo. Duterte even raised concerns that the government may sell rice that can be used as a feed for pigs. Anong tawag mo sa mahihirap? Baboy? Pagkain ng baboy, yung NFA rice? Kung afford mo dahil vice presidente ka ng napakasarap na bigas. 'Di ba? Ano ba yung masasarap na bigas? Angelica? Masarap ba yung Angelica? Denorado? Kung mas matataas pa diyan, sabihin natin 100 per kilo. Mga jasmine, ang kaya mong kainin, hindi mo pwedeng sabihin na yung NFA rice na ibebenta sa mahihirap ng gobyerno ay pagkain ng baboy. Insulto 'yun Para sabihin mo the government may sell rice to feed for pigs. Pagkain ng baboy, ang tingin mo sa NFA rice? Ano tingin mo sa mahihirap? Baboy? Ako natikman ko rin yan, nung panahon ni Gloria.
Ang hirap ng buhay. Kailangan namin pumila ng matagal. 2 oras, 3 oras para makabili lang ng 3 kilo ng bigas. NFA rice. Hindi ganoon kaganda yung kalidad. Pero pwede na para sa kumakalam na sikmura. Tapos iinsultuhin mo lang, sasabihin mo, pagkain ng baboy. Ma'am, tumulong ka sa gobyerno. Parte ka ng gobyerno, hindi puro ka bash, hindi ka puro sira. Ano bang ginawa mo? Sabihin mo, wala kang budget, hindi gumawa ka ng paraan. Si Leni Robredo nga nakagawa ng paraan eh. Dilawan pa yun ha, nakagawa ng paraan. Ikaw, Duterte ka pa. Gawan mo ng paraan. Kumilos ka rin. Diba? Hindi yung bash ka ng bash, babalik sa'yo yung ginagawa mo. Kasi sige ka-coffee, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, make sure na naka-follow na po kayo sa ating Facebook page. Click lang po sa taas ng follow. Nasa YouTube, click lang po ng subscribe para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Ako yung pasamantala mo na magpapaalam ka-coffee. Kita-kits sa ating susunod na videos. Bye-bye.